Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay magbibigay po tayo ng resulta sa isinagawang survey nitong Anlantawan para sa mga kandidato sa pagka-senador. At alam ko maraming magagalit sa akin, lalong-lalo na po yung mga taga-suporta po ni Tatay Digong o mga taga-suporta po ng PDP Laban. Ngayon ay pagbigyan niyo po ako mga idol ha, kasi alam naman natin kung sino yung ibubuto natin. Ayan, ganito tayo mga idol ha. Pero pagbigyan niyo po ako, ayan, kasi kawawa naman itong mga kandidato na lumabas. Ayan, nasa sa inyo po yan kung paniniwalaan po ninyo itong ginawang survey nitong Anlantawan. Ayan, babasahin ko po sa inyo yung kanilang ipinost. The survey was conducted online via Google Forms from February 19 to February 28, 2025, collecting responses from 353 undergraduate students, which make up 5.56% of the 6,344 students at Leyte Normal University. Main campus po ito mga idol ha. Moreover, the survey showed that 32.3% of the respondents were first-year students, 20.7% were sophomores, 31.7% were juniors, and 15.3% were seniors. Said survey was non-commissioned and does not necessarily reflect the views of the publication of the university mga idol. So ito na po mga idol, ihahatid ko na po sa inyo yung top 12 lang po mga idol ha. Hindi na po natin patatagalin. Ayan, babasahin po natin mula sa una hanggang sa 12. Nangunguna po itong si Bam Aquino na mayroon po nakuhang 73.1% mga idol. At pumapangalawa itong si Francis Kiko Pangilinan, yung asawa po ni Megastar Sharon Cuneta. 67.1% po yung kanyang nakuha. At yung pangatlo ay itong si Mendoza Heidi. Si Heidi Mendoza, 56.7%. So, medyo napapansin nyo mga idol yung mga lumalabas at yung mga nangunguna ay yung mga kandidato na pambato po ni former Vice President Leni Robredo dito po sa Anlantawan Midterm Elections Survey. Yung pang-apat po ay ito pong si Lok Espiritu. Yung nakuha niya po ay 47% po mga idol. At yung pang-lima ay ito pong si Leody de Guzman, 37.7%. At yung pang-anim po itong si Danilo Ramos. Ayan, siguro yung karamihan ay hindi po kilala itong mga kandidatong ito mga idol. So, nasa sa inyo po yan kung paniniwalaan po ninyo itong ginawa nilang survey mga idol. Ayan, 24.1% po yung nakuha ni Danilo Ramos. At yung pang-pito ay ito pong si Sani Matoya. Matula mga idol. 23.2% po yung kanyang nakuha. At itong si Norman Marquez, 22.4%. Si Sani Matula, 23.2%. At si Marquez, 22.4%. At ito namang si TD Casino, 21.5% po mga idol. At ito pong si siguro mas maraming galit na taga-suporta ni Tatay Digong dito po sa pang-10. Itong si Franz Castro mga idol. 18.7% po yung nakuha po nitong si Franz Castro. Aba, pumasok sa top 12
dito sa Anlantawan. Ayan, ito po yung pang-11, si Arlene Brusas. 17% po yung kanyang nakuha. Kung di ako nagkakamali, itong si Arlene Brusas, isa po ito sa mga pumirma doon po sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayan. Correct me if I'm wrong, mga idol, ha. Si Aba, may pumasok na alyansa. Si Ping Lacson, mga idol, oh. Pero independent yata to. Pero nakikita po natin siya na nasa alyansa. Dumadalo sa mga campaign rally ng alyansa. 14.7% po yung nakuha po nitong si Ping Lacson, mga idol. Ayan. Again, hindi ko po pinipilit kayo na maniwala dito sa sorbing ito. Oh, kasi nasa sa inyo po yan at alam naman ninyo kung ano yung totoo, mga idol. Ayan. Binasa lang ho natin ito kasi sayang naman po ng kanilang effort sa paggawa po nila ng survey. Pero sa darating na eleksyon, alam na natin kung sino yung iboboto natin. Mga idol, 10 po sila, no? Yung tinatawag na Duterte. Ayan. So, makikita natin dito na yung mga pumasok dito sa top 12, ito po, pumasok sa top 12 ay karamihan dito ay mga pambato po ni former Vice President Leni Robredo o yung tinatawag po nilang Pinklawan. So, nasa sa inyo po yan kung paniniwalaan po ninyo, ha. At yung mga lumabas dito na survey, mga idol, sila po yung hindi nakikita sa mga survey o hindi pumapasok sa top 12 sa sinasagawang survey ng SWS survey, Okta Research, Tangery, ano pa ba, Pulse Asia, at lalong-lalo naman hindi papasok sa Archlight Facebook page. Kasi doon po sa Archlight Facebook page, mga idol, lahat po ng mga pambato ng dating Pangulong Duterte o nasa hanay po ng PDP laban, sila po lahat pasok doon sa top 12. Ayan, idagdag pa itong yung bagong member ng PDP laban na si Dr. Richard Mata. Kaya naging Duterte na sila. 10 na po sila na kandidato po na pambato ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kaya sa darating po na eleksyon, alam nyo na po kung sino yung iboboto ninyo. Ayan, maraming salamat po at pinagbigyan nyo po ako dito sa ilabas itong surveying ito. Alam ko mababait naman yung mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte o mga taga-suporta ng PDP laban. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol, at ingat po tayong lahat. Salamat po.